Minsan, habang nagdidilig ako ng mga tanim sa maliit kong greenhouse dito sa Nueva Ecija, napangiti ako. Hindi dahil yumaman ako, kundi dahil sa wakas, nakauwi ako at may dahilan na akong manatili. Ako si Mateo, dating OFW sa Singapore. 10 taon ako nagtrabaho bilang kitchen staff sa isang hotel. Araw-araw, paulit-ulit ang takbo ng buhay. Gising, trabaho, tulog. Kapalit ng bawat pagod, pera. Pero habang tumatagal, parang wala nang halaga ang perang iyon kung kapalit ay taon ng buhay na hindi ko nabuhay. Naaalala ko yung mga gabing tahimik sa dorm. Tinititigan ko lang yung larawan ng palayan sa bahay. Doon ko unang naisip, paano kung bumalik ako? Paano kung subukan ko naman ng lupa kaysa lungsod? Hindi ko alam kung anong naghihintay, pero alam kong hindi na pwedeng puro isang araw. Kaya ngayon, eto na ako. Dating OFW, ngayon ay agripreneur. Pero bago ako makarating dito, marami munang nangyari. Maraming luha, takot at pagdududa. 5 taon akong nasa Singapore nang magsimulang mawala ang gana ko. Maganda ang sahod, maayos ang tirahan, pero may kulang. Parang makina na lang ako. Isang gabi habang naguhugas ako ng plato sa kusina, nilapitan ako ni Romy, kasamahan kong taga Cavite. Pre, parang lutang ka na naman. Okay ka lang? Oo, pagod lang. Minsan naiisip ko, hanggang kailan ganito? Ganito paano? Trabaho, ipon, padala. Tapos, balik ulit. Paulit-ulit lang. E di mag-ipon ka ng mas malaki para pag uwi mo, negosyo ka. Sinasabi nga ng iba pero takot ako. Wala akong alam sa negosyo. Walang marunong sa una, pre. Pero kung ayaw mo tumanda dito, kailangan mo ring sumugal. Tahimik akong napaisip. Tama siya. Pero paano? Pag-uwi ko sa barracks, binuksan ko ang cellphone at tiningnan ang savings ko. May laman, pero hindi kalakihan. Kung uuwi ako, baka maubos din. Ngunit araw-araw lalo akong nabubulok sa takot. Dumating ang isang umaga na parang sumabog na lang sa loob ko ang lahat. Nalate ako sa trabaho dahil halos di ako makabangon. Habang naghihiwa ako ng gulay, biglang tumulo ang luha ko. Hindi ko na alam kung sa sibuyas o sa sarili ko nanggagaling yung hapdi. Kinagabihan, tumawag ako sa kapatid ko. Ate, paano na lang kung umuwi ako? Sigurado ka? Sayang ang kita mo dyan. Oo, pero parang hindi ko na kayang tumanda sa ganitong buhay. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka. Pero siguraduhin mong may plano. Yun ang problema. Wala akong plano. May ipon pero walang direksyon. Ang alam ko lang, pagod na ako. Ilang buwan ako nagdadalawang isip. Lahat ng kasamahan ko may sariling pangarap. Bahay, kotse, negosyo. Ako, gusto ko lang ng kapayapaan. Pero paano kung mali ang desisyon ko? Nang minsang umuwi ako ng bakasyon, nakita ko ulit ang lupa ng tatay ko sa probinsya. Matagal ng bakante. May mga damo na halos kasing taas ko. Lumapit ako kay Mang Lito, kapitbahay namin na matagal nang nag-aalaga ng gulay. Mang Lito, buhay pa ba ang lupa naming to? Buhay yan, iho. Lupa yan. Basta araruhin mo, magbubunga yan. Ang tanong, kaya mo ba? Hindi ko alam. Galing ako abroad pero parang dito ako gusto magsimula. Ang lupa, hindi lang basta trabaho. Pakikipag-usap yan sa panahon, sa tiyaga, sa sarili. Huwag mong sisimulan kung hindi mo kayang maghintay. Tumama sa akin yung huling linya niya. Pagbalik ko sa Singapore, mas lalo akong nawala sa focus. Araw-araw, naiisip ko yung lupa at yung mga salitang kayang maghintay. Hanggang isang araw, pinatawag kami ng manager. Magbabawas daw ng tao. Ako, isa sa mga mawawala ng kontrata. Parang huminto ang mundo. Wala na akong trabaho. Pero sa halip na panik, may kakaibang kalma akong naramdaman. Parang sinasabi ng loob ko, ito na ang oras mo.
Nagpaalam ako kina Romy. So, uuwi ka na talaga? Oo. Siguro ito na yung sign. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero gusto kong subukan. Good luck, pre. Sana balang araw, pag bumalik ako, makain ko yung gulay mo. Natawa ako pero sa totoo lang, takot na takot ako. Pag-uwi ko sa Pilipinas, simpleng plano lang ang meron ako. Linisin ang lupa, magtanim ng organic vegetables, at tingnan kung saan ako dadalhin. Noong unang linggo, halos sumuko na ako. Ang init, ang hirap, at ang daming insekto. Hindi ko na maalala kung ilang beses akong nagtanim ng mustasa pero walang tumubo. Dumating si Mang Lito, dala ang 2 timba ng pataba. Ano? Susuko ka na? Hindi ko akalain na ganito kahirap. Akala ko simple lang. Kung madali yan, matagal nang puno ng magsasaka ang bansa. Pero tandaan mo, yung umabot, yun yung hindi sumuko. Tinulungan niya akong ayusin ang lupa. Unti-unti kong natutunan ang tamang pagtatanim, pag-compost at paghalo ng natural fertilizer. Gumawa ako ng maliit na greenhouse gamit ang lumang kahoy at net. Araw-araw akong bumabangon bago sumikat ang araw. Sa una, parang walang nangyayari. Pero isang umaga, may nakita akong lunti ang dahon na sumilip mula sa lupa. Doon ako napaiyak. Pagkaraan ng 2 buwan, nagkaroon ako ng unang ani. Kaunti lang, pero sapat para maibenta sa palengke. Dinala ko sa bayan. Nanginginig pa ako habang nag-aalok. Organic po yan, sariling tanim. Oh, talaga? Sige nga, tikman ko. Pagkatapos tikman, gumiti siya. Sariwa. Magkano lahat niyan? Para akong nanalo sa loto. Mula noon, dumami ang bumibili. Nagsimula akong mag-post sa social media, nagbigay ng sample sa mga kaibigan, at tinulungan ako ng kapatid kong gumawa ng maliit na brand name para sa gulay. Unti-unti, dumami ang order. Pumasok ako sa mga weekend market. Nagsimula rin akong magtanim ng lettuce at kangkong. Tinurungan ako ni Mang Lito ng hydroponics at sa tulong ng DTI, naka-avail ako ng training at maliit na grant. Isang araw, bumisita si Romy sa Pilipinas. Dinala ko siya sa greenhouse. Grabe pre, hindi ko akalain ganito na yung taniman mo. Simula lang to, plano kong dagdagan pa ng fruit section. Naaalala mo dati? Sabi ko sa'yo, sumugal ka. Oo, salamat sa tulak mo noon. Hindi ko alam kung saan ako kung hindi dahil doon. Baka sa Singapore pa rin tayo, naghihiwa ng sibuya. Pero ngayon, tayo na ang nagtatanim ng sibuyas. Natawa siya. Sa loob ng 3 taon, lumago ang maliit kong taniman. Nakaipon ako ng sapat para magpatayo ng mas malaking greenhouse at kumuha ng ilang manggagawa. Nag-offer din ako ng training sa mga kabataan dito. Hindi ko masasabing madali ang lahat. May tagtuyot, may peste, may panahong lugi. Pero natutunan kong ang tunay na kita ay hindi lang sa pera. Nasa kalayaan, sa oras, at sa kapayapaang alam mong tinutubuan mo ng sarili mong kamay ang kinabukasan mo. Ako si Mateo, dating OFW, mayon ay isang agripreneur. Sa loob ng mga taon kong nasa abroad, akala ko ang sukatan ng tabumpay ay dolyar at titulo. Pero ang totoo, ang tunay na yaman ay ang kakayahang magpasimula muli kahit walang kasiguruhan. Natutunan kong ang takot ay bahagi ng proseso. Hindi mo kailangan maging eksperto para magsimula. Kailangan mo lang ng isang dahilan, isang malinaw na bakit. Sa akin, gusto ko lang makauwi, makapiling ang pamilya at magkaroon ng payapang buhay. Hindi ko rin malilimutan ang mga taong tumulong. Si Romy na nagtanong kung hanggang kailan ako mananatili sa pagod. Si Mang Lito na nagturo sa akin kung paano makipagkaibigan sa lupa. At ang sarili kong tiwala na unti-unting nabuo sa bawat pagtubo ng dahon. Kung may natutunan ako, ito iyon. Kahit gaano kakalayo na padpad, may ugat kang pwedeng balikan. At minsan,
Yung akala mong katapusan, doon pala nagsisimula ang totoong buhay. Ngayon, tuwing tumutubo ang bagong tanim, naiisip ko, ito ang bunga ng tapang, tiyaga at pananalig na hindi lahat ng tagumpay makikita sa ibang bansa. Minsan, nasa lupa lang sa harap mo. Kung ikaw ay nasa abroad ngayon, pagod at nagtataka kung saan patungo ang lahat ng paghihirap mo, paalalahanan mo ang sarili mo. May buhay pa sa labas ng trabaho. Hindi mo kailangan manirahan sa pagod habang buhay. Hindi madaling umuwi at mas mahirap magsimula. Pero kung kaya kong gawing taniman ang bakanteng lupa, kaya mo ring gawing pagkakataon ang bawat takot. Simulan mo sa maliit. Mag-aral, magtanong, magtanim. Hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga, gumalaw ka. Dahil habang nananatili kang nakatigil, hindi mo malalaman kung anong biyaya ang pwedeng sumibol. Sa dulo, hindi lang kita ang hinahanap natin. Kapayapaan, oras at dangal, yun ang tunay na ani.